Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. SUV muntik masalpok ng truck ng delikadong magmaniobra sa SLEX, pinagpapaliwanag ng LTO. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Sa unang tingin, akala mo ay payapa nagmamaneho ang mga motorista sa bahagi ng Plaza Exit ng South Luzon Expressway o SLEX. Nang biglang makikita ang pag-iba ng linya ng isang puting SUV papunta sa exit ramp, kusang bumabaybay rin ang isang malaking trailer truck. Dahil sa delikado pagmaniobra, napapreno at napaiwas ng wala sa oras ang kasunod nitong truck na muntik pa ikapahamak sa pan-driver na siyang may-ari ng dashcam video. Sa isa pang kuha ng dashcam, makikita ang pag-usok ng likurang bahagi ng truck dahil sa lakas ng preno at muntik pang malagay sa alanganin ang kasunuran nitong sasakyan ng BYD, pati ang mga kasunod nitong mga sasakyan. Ang insidente sa kalsada, nakarating na sa Land Transportation Office o LTO kung saan nilatagan ng show cause order ang driver ng SUV. Pinaharap ito upang sagutin ng mga alegasyon at kung bakit hindi dapat ito mapanagot sa kasong reckless driving at bawiin ang kanyang lisensya. Suspendido muna ang kanyang lisensya na 3 buwan habang gumugulong pang investigasyon at inilagay na sa alarm status ang kanyang minamanehong Toyota Fortuner. Sa huli, laging paalala ng LTO na maging disiplinado sa kalsada at sumunod sa mga umiral na batas trapiko upang iwas sa aksidente o peligro. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, presyo ng langis nakitaan na ng downtrend. Bumalik umano ang malaking posibilidad na bumaba ang presyo ng lahat ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Ayon kay Attorney Rino Abad, Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director, yan ay matapos ang resulta ng unang araw ng kalakalan kahapon na nagpakita ng positibong development, kasunod na rin ito ng inanunsyong pagwawakas ng giyera sa Middle East sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa kabila naman ng pagwawakas ng giyera at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, sinabi ni Abad na posibleng sa Enero pa ng susunod na taon maramdaman ang pagbabalik sa normal ng supply ng langis. Kailangan pa kasing makumpuni ang mga nasirang pasilidad upang maibalik ang 21 million barrels ng langis na lumalabas sa Persian Gulf kada araw. Nakamonitor naman ang pamahalaan sa iba pang factors na maaaring makaapekto sa pagbabago ng presyo ng mga produktong petrolyo. Na epekto ng usapan ay nangyari over the weekend, nitong nakaraang weekend, kasi dito natin nakita yung mga pronouncement at kahit advance ng pronouncement ni President Trump, ito na ho ang mensahe na nakaka-apekto doon sa sentiment ng oil market. Kaya ang tingin ho natin, sabi naman, this week, Friday, yung ceremonial signing, no? Definitely, basically sa price, no? The projection na pag meron ng klarong absence ng hustis sa straight forward, then definitely din ay bababa din. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.